So what's up mga kabiyaya, mga Kadabarkads? Isang mabiyayang araw po sa ating lahat. At welcome back to my YouTube channel, J. Guevara TV nga po pala, isang TVJ defender at reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. Sa Pilipinas. Bubulol ako. At syempre doon lang tayo ho sa doon lang po tayo sa katotohanan, no? At ang ating papanigan ay doon lang po sa tamang tao at sa ano daw? Buisit na ba't kaya lapitin ng butiki yung ilaw? Doon pa sila nag-ana-ana sa ilaw ko, oh. Bastos. May magkaroon naman kayo ng privacy. Doon pa sila gumawa ng baby sa ilaw ko. Kalimutan ko tuloy sasabihin ko. So eto bigyan natin to ng reaction. Eto, alam nyo ito unahan ko na kayo, disclaimer tayo. Ako po, supporters po ako ng Duterte Marcos. No, sila po ang mga binoto ko. Galing po yun sa puso ko, wala pong nag-udyok, wala pong nagtulag, nagbayad, or pinush ako na para sila yung iboto. So eto, pag-usapan natin tong isa sa mga tumatalakay dito sa issue ng about kay Dominic Roque at Bea Alonzo. At eto nga, isa sa mga DDS or tinatawag na tigapagtanggol ng Duterte, no? Pero ang totoo talaga, ito po talaga ang nagpapasira sa pangalan na Duterte o sa pamilyang Duterte. Etong taong to. Ito po, si Harry Roque. Dito kasi sa video na to, hindi ko alam na bakit parang alam niyo yun, napakalayo na ho ng niya na parang makisaw-saw siya rito. At para ituro niya tong kasi dito nakalagay the Xbox R236 nagsalita na si Dominic Tocayo Roque, may pananagutan ba ang mga Marites? So dito, ang pinapatamaan niya rin dito ng mga Marites ay si Nanay Christy Permin. Ayaw niya lang tumbukin pero ganoon na rin yun. So ngayon dito, pinagtataka ko dito kay Attorney Roque na to. Na kahit hindi niya naman dapat panghimasukan ng mga issue, pinapasukan niya. Alam niyo dito nasisira talaga. Hindi sa totoo lang dito nasisira ang Duterte kay Harry Roque. Ako, eto kung halimbawa man natatakbo isa sa mga Duterte ngayon darating na kung saan man, kung sa senator or vice president, syempre Tito Soto pa rin, number 1 na iboboto ko yan. Buboto ko pa rin si Duterte, senator, president, vice president, saan yan? Duterte, buboto ko pa rin yan. Si Marcos man, kung tatakbo man siya bilang kung sino man ang tatakbo sa kanila, halimbawa si Sandro Marcos tatakbo ng senator, buboto ko pa rin yan. Kung si Romualdez tatakbo bilang presidente, matulog na lang ako. Sorry kanya-kanya tayo. So panoorin natin tong sinabi ni Harry Roque mapatungkol dito sa kanyang tukayo daw, di umano. Ito lang magtatanong lang naman po ako sa inyo mga Kadabarkads. Paano dapat mo bang sabihin na tukayo? No? Kasi ang pagkakaalam ko ng tukayo, parehas kayo ng pangalan. Hindi pa pwedeng magkatukayo kayo dahil sa apelyido. No? Tama ho ba ako? Pero hindi naman na big deal yun. Tinatanong ko lang. Kasi nagsalita si Tocayo Roque. Di ba Dominic Roque, ibig sabihin apelyido niya yung Roque. Ito naman na Harry Roque. Ibig sabihin apelyido niya rin ng Roque. So magkamag-anak sila. Di mo napakayo. Explain na natin. Talaga namang mapapansin mo ang hawig naming dalawa. Hindi ko na po kasalanan yun. Nasa dugong Roque na siguro yun.
Pero ang pag-usapan po natin ngayon, Wait daw. binasag Nakikigaya ka ng dialogue ko at pinasinungalingan niya ang mga paratang sa kanya. Ano ba itong mga paratang nito? Ay talaga, mga marites. Okay, ang mga paratang, una-una, naghiwalay daw po silang dalawa ni Bea Alonzo dahil nung sila ay gumagawa ng prenuptial agreement, yung sinisita niya yung mga marites. Sira ulo ka rin pala eh. Nag-content ka ng showbiz, isa ka na rin dun. Kasunduan na hiwalay ang kanilang ari-arian matapos sila ikasal, nagkaroon daw sila ng pag-aaway. Di umano, ang mga pag-aaway, ito yung mga sabi ng mga marites, meron daw mga properties, mga condominium, na dineklara si Dominic Tocayo Roque na kanyang pag-aari, pero lumabas, nakarehistro sa ibang mga pangalan. At ito namang mga marites, tawagin na natin isa dyan, si Christopher Min, diba? ay nagsabi, abay, ang isang ari-arian daw dyan ay isang condominium ay pag-aari ng isang politiko. Ito po ay walang iba kundi si Mayor Bolet Halos. Alam nyo na naging kaklasiko po. Alam nyo, Nanay Christopher Min, pwede nyo kasuhan to. Kasi wala ka naman sinabi sa video mo eh. Pero siya, pinagpipilitan niya. Ito yung Dominic Roque. Ito dapat yung kinakasuhan mo. Kasi siya, tinumbok niya mismo eh. Samantalang sa video ni Nanay Christopher Min, wala dun. Walang BJ or Burger Jollibee na nabanggit dun. Ewan ko lang, una-una, sinabi niya, magka-classmate daw sila ni BJ. So, ka-classmate niya si BJ, at pares din naman silang politics. So, may connect. Si Dominic naman, pares kayo na apelido. So, malabo nga na may paka-demanda to. Congress. Dating kongresista rin po yan sa bayan kayan sa Kongreso ng Zamboanga del Norte. At nagkaroon po na usap-usapin na medyo parang sponsor daw po itong si Bullet Crisologo. Na siyempre po ay paninira sa pangalan, hindi lang po ni Dominic Roque, kung hindi kay Mayor Bullet Haluskos. At sinabi rin na meron daw negosyong gas station itong si Dominic Tocayo Roque na pag-aari daw ni dating Congressman Bong Suntay. Well, lumabas naman po sa mga sinabi ni Dominic Roque ngayong araw sa pamamagitan ng kanyang abogado. Una-una, kaibigan po niya si Bullet Haluskos. Akalain mo yun, no? Isa kang kilalang attorney at tigapagsalita or tigapagtanggol ng Duterte. Yun. Pero naniniwala ka at nagsasalita ka basta-basta sa social media nang wala kang sapat na batayan, wala kang sapat na ebidensya. Paano mo naman mapapatunayan yan na Attorney Roque kung doon sa video ni Nanay Christopher Min wala naman nabanggit doon? So paano mo didepensahan ng sarili mo kung sakaling kasuhan ka ni Nanay Christopher Min? Hindi, tanong lang naman kasi ikaw puro ka tanong eh. O kami naman magtatanong sa'yo. Puro ka tanong eh. Sigaw-sigaw ka pa nung nakaraan dyan sa sa MTRCB. Tatanungin ko kayo MTRCB. Bakit ganito? May stroke. Alam mo, sobrang high blood na siya nun eh. Kulang na lang, pumutok yung batok niya eh. No? So, nakakapagtaka lang, no? Nakakababaw. Ito, syempre, professional na tao yan. Mataas ang aral niyan or dunong niyan. Kasi nga, attorney. Diba? Pero magtataka ka, naniwala sila sa mga sabi-sabi at hindi man lang muna sila nanood or hindi muna nila pinag-aralan yung about dyan sa issue na yan bago nila ilabas sa kanyang, kasi YouTube channel niya yan eh. No? Tingnan mo ang tagal mo ng supporters ng Duterte. Pero tingnan mo, wala halos na sumusuporta sa'yo. Hindi ka ba nakakalata nun? Kasi isipin nyo kasi mga kadabarkads, mga kabiyaya. Itong si Harry Roque na to, ito talaga yung panira sa Duterte sa totoo lang. Yan, yung SMNI, tsaka yung si Harry Roque, ito yung mga panira eh. Kung wala tong mga to, walang kasiraan ng Duterte ngayon.
Play natin. at inuupahan po daw niya yung condominium na sinang-ayunan naman ni dating Congressman Bolet Alusros, Mayor Alusros, at sinabi niya na dating Airbnb ito na ngayon ay pinapaupahan niya sa kanyang kaibigan na si Dominic. Na pagdating naman doon kay Bong Suntay, pinasinungalingan nito ni Dominic dahil wala raw siyang pag-aaring gasoline station at lahat daw po ng gasoline station na kanyang iniendorso, yung clean fuel, ay pag-aari ng kumpanya, company owned. At sinabi rin ni Dominic Tocayo Roque na walang katunayan na kaya hindi natuloy ang kanilang kasalan ay dahil nga po nag-away sila tungkol sa isang prenuptial agreement. Now, ang tanong, kung mapapatunayan nga na walang basihan itong mga sinasabi ng mga marites, tama na ni Miss Christy Fermin. Diretsuin mo na kasi, tatakot ka pa eh. Well, sa batas po natin, meron talaga tayong batas na tinatawag na libel. Libel. Well, unang-una, discuss muna natin kung ano yung elemento ng libel. Sige. Unang-una, dapat po yan ay merong paninira. Okay? Ano ba yung paninira? Po, pwedeng ikaw ay gumawa ng krimen, ikaw ay may bisyo, o ito nga po, no, yung pinalalabas na merong sponsor itong si Dominic at nagkakaroon ng karelasyon sa nakaparehong kasabihan. No? So, syempre po, yan ay nakakasik. Pero ito naman, total, dinidiscuss mo din eh. Hindi naman yan eh. Kagaya nung sinabi din ni Chris Ulo, ito, halos-parehas lang din kami nang sasabihin. Kasi wala na may ibang sasabihin, kundi ganito lang din naman eh. Bakit nung panahon na sinabi ni Tatay Digong ito, sinasabi ko sa inyo, ako, solid Duterte ako. Nung araw, kahit ako, hindi ko gusto yung sinabi ni Tatay Digong kay Marcos nun eh. Bakit nung sinabi? Di ba? Ano rin yun? Di ba? Dinidiktas mo na ano? Sinasalaysay mo dyan kung ano nga yun, ine-explain mo kung ano yung about sa cyber level. Cyber level. Diba? So bakit nung panahon na ginawa ni Pangulong ni former President yung paninirang puri yan eh, diba? Diba? O kakasabi mo pala, replay natin. Back natin ha. Mr. Fermin, meron bang pananagutan ang mga kalat nyo ha. Well, sa batas po natin, meron talaga tayong batas na tinatawag na libel. Libel. Well, unang-una, discuss muna natin kung ano yung discuss. ng libel. No? Unang-una, dapat po yan ay merong paninira. Paninira. Okay? Ano ba yung paninira? Pwedeng ano ba yung paninira? Gumawa ng krimen. Krimen. Ikaw ay may bisyo. Bisyo. Ito nga po. Bisyo. Nalalabas na. Ayan ha, bisyo. Bisyo, krimen. Kapag ikaw daw ay may pinapalabas sa isang tao na sinasabihan mo na may ginawang krimen or bisyo, ay maaari kang makasuha ng cyber libel. Cyber libel. So ngayon, itong tanong dyan, bakit nung panahon na sinabihan ni Duterte, ni Tatay Digong, itong si President Marcos, si Bongbong Marcos Jr., na ito ay nasa drug list or isang addict, bakit hindi mo yan ginawan ng video at hindi mo yan diniscuss? Hindi, tanong lang naman po, attorney ka. Attorney ka ako, isang dukhang vlogger. Talsik yung laway ko. Ikaw, attorney ka, syempre, spokesperson ka ng Duterte. No, tanong lang naman. Bakit nung panahon na yan, hindi mo diniscuss na, ganito, ayon po dito sa sinabi ni Duterte na siya po ba ay makakasuhan ng cyber libel dahil dito sa kanyang pagparatang kay Bongbong Marcos, kay President Bongbong Marcos, na ito po daw ay isang adik at nasa watch list ng PIDEA itong si Bongbong Marcos. So, di ba bakit wala kang ginawang ganun? Ba't wala kang tinalakay na ganun? Anong meron? Tsaka, paano ko ba nasabi na itong si Harry Roque ang panira sa Duterte? Ganito na lang yan eh. Diniscuss mo yung ganyang salita or ganyang yung sa kaso na yan. Di mo ba naiisip na maaaring gawin yan or maaaring gamitin yung video mo laban kay Duterte? Dahil sa ginawa niya kay Marcos. Hindi mo ba naisip yun?
Kung talagang may sapat kang pag-iisip, Attorney Harry Roque, kung may sapat kang pag-iisip, hindi mo na dapat ginawa yung video na yan dahil lumalabas lang dyan na parang pinapatamaan mo itong si Tatay Digong. So dapat pala ganyan din pala ang gawin kay Tatay Digong, no? So ngayon nagkaroon, halimbawa kung ako, basher ako or hate ko ang Duterte. So magkakaroon ako ng idea na ay, dapat pala ito yung ginawa kay Digong. Kay Tatay Duterte. Kay former President Rodrigo Duterte sa kanyang pagbintang kay Bongbong Marcos na ito ay isang gumagamit ng masamang di ba? Ulitin pa natin, baka nanaginip ka eh. Title, no? Unang-una, dapat po yan ay merong paninira. Paninira. Okay? Ano ba yung paninira? Po pwedeng ikaw ay gumawa ng krimen, ikaw ay may bisyo. Ito nga po, no, yung pinalalabas na merong sponsor itong si Dominic at nagkakaroon ng karelasyon sa nakaparehong kasalukuyan. No? Doon pa lang, mali ka na. Sinabi mo, ito ang krimen, bisyo. Yung kay Dominic, wala namang krimen at bisyo doon paano, hindi mo nakalimutan, dapat sinabi mo, maling paratang. Pero totoo wala naman sinabi na gano'n si Nanay Christopher Min eh. Hindi nalalabuan talaga ako dito kay Harry Roque, promise. Alam niyo, simula nung naging dumikit to sa Duterte, unti-unti nang nagsilayuan din yung mga supporters ng Duterte sa kasi dahil dito kay Harry Roque, tsaka dyan sa SMNI na yan. Ano ba? Kahit Duterte, buboto ko kahit anong mangyari. Pero tutol ako dun sa sinabi niya kay kay Bongbong Marcos eh. Doon ako nalabuan kay Tatay Digong. Pero sila pa rin ang iboboto ko. Kaya sabi ko, ano ba naman to? Si Harry Roque nakisawsaw. Porket parehas kayo na apelido, sasawsawan mo na. So ibig sabihin pala kung halimbawa na ano bang magandang issue? Yung sa Itbulaga, kung halimbawa yung isa sa TBJ ay Roque ang apelido, so sasawsaw ka na rin. Ang daming mga viral na na pwede mong i-discuss yun nga, naanapan ka nga namin, ba't hindi mo din-discuss yung about kay Tatay Digong So syempre, sabihin ba naman ng mga basher dyan, sino ba naman tanga, ilalaglag mo boss mo? Di ba? Syempre po, yan ay nakakasira pa rin. No? Pangalawa, ito po ay pinublish. At marami na pong form of publication ngayon. Kaya dalawang ang form of libel natin. No? Yung nakasulat at yung binobroadcast. At alam naman po natin na si Ms. Christy Fermin ay talaga nagsasalita po sa internet. No? So kung meron pong publication, meron po talaga. Kung napanood mo yung video. Ang tanong, hindi mo ata pinanood, Attorney Roque. Attorney Harry Roque, hindi mo ata pinanood Paano mo masasabi yan? Na may sinabi na ganun si Nanay Christy Fermin, di pwede ka palang kasuhan yan. So maaari ka palang kasuhan ni Nanay Christy Fermin dahil binanggit mo dyan sa video mo, sa internet, saan na sinasabi mo na etong si Nanay Christy Fermin ay may sinabi or may patutsada na itong si BJ at si DR si DR at si BM ay may relasyon, di ba? Narinig niya sa video mo. No. So paano ba yan? Ay naku, no. Attorney ka pa naman Okay, so now yung identity ng person, well, hindi po kinilala kung sino yung mga alleged sponsors, pero alam po natin na ang tinutukoy nila ay meron daw sponsor si Dominic Tocayo Roque. So, na-establish po yung kanyang identity. Now, sinabi rin po yung mga paratang na yan na in a very public manner. Ibig sabihin, pinroadcast at talagang ikinalat sa publiko. Sa tingin ko naman po, dahil naging talk. Pinroadcast? Pero walang sinabing mga pangalan. Wala nga BJ dun. Ang hirap. Ito lang kasi ang point niya na Attorney Harry Roque. Bakit ka nagdi-discuss na hindi mo man lang pinanood yung video? Para saan? Saka ito na lang parang may nararamdaman ulit ako nakakaiba dito. Saka sabi niya lang kanina na itong si BJ, ka-classmate niya daw at
ka-close or parang sanggan dikit niya rin. So ibig sabihin, kahit hindi mo pinanood ang video ni Nanay Christy Fermin mapatungkol sa issue ni Bea Alonso at Dominic Roque, basta ka lang nag-vlog dyan kasi blank. Yan ang sinasabi ko sa inyo, hindi porket attorney, okay na. Hindi ko sa inaano yung mga attorney dyan saludo ako sa inyo dahil isa kayong attorney at may grado kayo, may lisensya kayo sa pagiging attorney nyo. Pero yung pag ganito naman, na isa kang attorney na hindi ka man lang nagre-research o hindi mo man lang pinanood ang video ng isa sa mga tinatalakay mong issue, paano ka papaniwalaan namin? Tapos dala-dala mo pa ang pangalang Duterte. Apelidong Duterte, dala-dala mo sa ano mo. O di ba? Hindi ka naman ikaw nga hindi nga kita kilala nung hindi ka umanib sa Duterte. Asan nga dati to? Saan nga dati to si Si Roque? Nakalimutan ko, Dilawan ba to dati? Hindi ko tanda pero doon ko lang talaga nakilala to nung umanib siya sa kay former President Rodrigo Duterte. Doon ko siya nakilala. Tapos magtaos noon, eto na, hanggang napapanood ko na, ang daming dakdak sa social media, sa SMNI, sa alam mo, sinong matapang. Ay kung totoo yung sinabi mo, di sana nanalo ka. Nanalo ba to? Nanalo ba to si, No, hindi naman nanalo to. Big sabihin lang nun, kahit nasa ilalim ka ng Duterte, tawag dito, hindi ka pa rin gusto ng tao. Kahit ako, di kita gusto Duterte supporters ako, pero di kita gusto. Dahil sa lahat ng lumalabas sa bunganga mo, pinapahamak mo lang ang Duterte. Sa tao nito, mga alleged sponsors si Dominic Roque, talagang mapapatunayan na ito nga pong paratang na merong sponsor ay ginawa in a public manner. At syempre, ito po yung pinaka-importante, merong mali siya. Now, bakit pinaka-importanting mali siya? Well, una po, kapag walang mali siya, walang libel. Bakit? So, pwedeng sabihin na may ginawa ka, pero kung wala ka namang mali siya, hindi ka pa rin mako-convict for libel. Ano bang ibig sabihin ng libel? Ng mali siya pala. Well, dyan po, nagkakamali ang marami. Ang akala nilang mali siya ay literal meaning. Naggalit, okay? Inggit, inis. Well, yan po lahat yan ay malis na normal meaning. Pero ibig sabihin po ng malis sa libel, ito po yung malis na ibinanggit dun sa New York Times versus Sullivan. Malis, nasa delata. Di ba malis tawag doon? Ay, hindi pala. Ano pala yun? Nakalimutan ko. Ano pala yun? Hindi pala maling pala yung maling. Isang kaso sa Amerika na inadapt po ng ating Korte Suprema sa maraming mga kaso gaya ng Burhal versus Court of Appeals. No? Ano pong ibig sabihin ng malis? Ang malis, ito po ay utter disregard for the truth. Yung talagang pagkabaliwala doon sa kung katotohanan ba o hindi ang sinasabi. So, miski mapatunayan mong galit ka, hindi yan yung malis na iniisip ng batas. Kinakailangan, meron talagang utter disregard for the truth. Okay? Yung binaliwala mo talaga kung ano yung katotohanan. Ano yung mga indisya na merong utter disregard for the truth? Well, kung ikaw ay isang manunulat, gaya ni Christy Fermin, dapat nagkaroon ka ng verification. Kung hindi lang verification, dapat kinuha mong side ng tao. Dahil bago ka naman magsulat, kinakailangan, bigay mo rin yan, tanongin mo rin. Ikaw din ang tanong. Ayun nga din, ay nako. Tanongin din kita, kinuha mo ba ang side ni Nanay Christy Fermin? Kinuha mo ba? Tinanong mo ba siya? Nag-research ka ba? Pinanood mo ba yung video? Pinanood mo ba lahat ng mga video about kay Dominic Roque and Bea Alonso kung may nabanggit bang DJ doon? Burger Jollibee. May katotohanan ba ito? Para mapakita mo na pinerify mo muna
kung totoo hindi yung aligasyon. So yan po yung mga indicias. No? Indicias. So, number one, meron In the name of indicias, ganun. Kung ikaw ay tinignan mo ba yung mga titulo, kung kinakailan tignan ng titulo, tinignan mo ba kung talagang may relasyon, binigyan mo bang marinig si Dominic Roque, binigyan mo ba ng pagkakataon na marinig yung mga pinapratangan mong mga sponsor. Halata nga. Now, kapag napatunayan... Hindi, halatang hindi ito nag-research, basta lang ito nag-ano. Hello, classmate. Ano yun? Baka pwede mong gawan ng reaction tong about kay Dominic tsaka kay BJ. Ay, hindi pala, kay Nanay Christy Fermin. Sige. Walang problema yan. Basta ikaw, classmate, automatic. Ay, naku po. Lupit ni classmate gets ko na ngayon. Hindi siya nag-research. Hindi niya muna pinanood yung video, hindi niya muna pinanood. No, kasi dapat nagtalagay kasi sinabi mo Nanay Christy Fermin. Sabi mo, katulad yan ng isang marites na si Christy Fermin. So, ibig sabihin, tinumbok mo na si Nanay Christy Fermin talaga ang nagpakalat ng issue na yan na magkarelasyon si DR tsaka si BJ. Si Burger Jollibee. Ano yung DR? Ano kaya maganda sa DR? Ano kaya maganda sa DR? Don Henry. Ano kaya maganda? Kasi kanina yung BJ nagawa natin ng Burger Jollibee. Sige, pag-isipan ko yung DR kung anong maganda. Drinks and roaster. Kaya pangit. Hindi, kaya ako lang din naman to na reaction. Parang nakakaano lang na samantalang yung kay Duterte hindi niya ginawa. Dapat pangkalahatan kung sakaling halimbawa maglalagay ka ng katulad yan, yung about sa issue ni Dominic Roque at Nanay Christy Fermin. Diba? Dapat bago mo tinalakay yan, dapat inuna mo muna yung kay Duterte tsaka kay Marcos. Matindi mo ginawa. Ngayon, eto pa. Bilang isa ka sa tiga-defend ng Duterte, no? Dapat hindi ka gumawa ng ganyang video. Kasi alam mo kung bakit, pinahamak mo lang si Duterte. Kaya nga sinasabi ko ikaw ang talagang nagpapahamak sa Duterte. Bagay, sabi nga nila, no? Ano ba yung kasabihan na ang amo, minsan na nagpapahamak sa mga amo, yung kanyang mga aso. Yun nga. Ulitin ko, disclaimer tayo ito, ulitin ko, liwanag, Duterte ako. Duterte Marcos. No? Kung halimbawa tumakbo man si Duterte, boboto ko pa rin yan. Halimbawa tumakbo si Marcos, boboto ko pa rin yan. Pag tumakbo si Romualdez, matulog na lang ako. Tulog na lang ako. Oo. Pero ito yung mga panira Tsaka yan, si Kibuloy. Doon ako dati hanga ako dyan pero wala na liwanagan na ako. Pero mo naman sabihin na sige, may kipag kay sino ba to? Sino ba tong pastor na to na magaling din itanong mo kay Soriano. Eli ba? Eli Soriano. Sabi niya kay Eli Soriano, sabi ni Kibuloy. Sige, bigyan mo ako ng $100 million. May ikipagdebate ako sa'yo. May ipagdebate ka about sa paniniwala nyo at pananampalataya nyo. Tapos hihingi ka ng pera. Doon ako wala to. Laglag to. Kasi ito dumagdag pa to. Mga ka-Double Kids, mga kabiyaya, dito natin mapagtatanto na hindi sukatan ang pagiging isang attorney para paniwalaan nyo talaga. Isan yung iba talaga, sablay din Oo, sablay din. Mas papaniwalaan mo pa yung ibang vlogger na normal lang at wala namang hindi minsan yung iba nga dyan, hindi tapos ng pag-aaral pero napakaganda at
makabuluhan ng kanilang sinasabi. Dito, ito, attorney to, pero wala. Nga. Ang daming issue. Kasi, porket kaano niya lang, sumausaw siya, wala man siya kaalam-alam. Hindi niya nga alam kung sinabi ba ni Nanay Christopher Min yung mga sinasabi niya. Doon yung inano ko dyan. Tapos ito pa ha. Totoo sin, kayo, yan sa mga Duterte supporters dyan ha. Alam nyo, magpapabagsak kay Duterte. Etong mga to. Totoo lang. Etong mga to, itong mga aso na to. Kung dati wala naman tong mga etong mga to, wala naman to dati itong mga to. Okay naman ng Duterte. No, wala naman problema eh. Pero nung pumasok tong mga to, wala na. Nagkagulo-gulo na. So yun mga kabiyaya, mga Dapper Cats, hanggang dito na lang yung video natin. Mag-ayaw ko nang ituloy na uumay ako. Taas-taas pa naman ang tingin ko sa mga attorney, tapos ito lang mapapanood. So yun, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. At anong masasabi nyo sa mga napanood yung napanood yung video ito, i-comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre maraming salamat din sa walang humpay nyo na suporta sa ating YouTube channel na J. Guevara TV at sa lahat ng TVJ Defender na nasa description ang kanilang mga link. So yun, maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Sila ang TVJ Defenders. Pagtatanggol ang katotohanan sa mga bashers. Tunay ang kanilang dala, katotohanan talaga. Ano mang sabihin nyo ay di yan sa kanila uubra. Mga salita nyo na di katotohanan. Sila ang patunay na merong katotohanan. Wala silang kinatatakutan, basta nasa tama kanilang paglalaban. Ang TVJ ay kanilang susuportahan. Sila ang defenders na laging nasa likuran.